Hey guys, Chris here and welcome back to my channel. And today is an exciting day because today lilipad na ako papuntang United States. Yay! So currently it's April 22 and it's 7 o'clock a.m. 7 a.m. Pero yung flight ko will be at 12 noon pa. So I will be flying with Asiana Airlines or Asiana Airlines. It's a Korean airline. So I will have a layover sa Incheon Airport for about 3 to 4 hours. And then another 11-hour flight going to LA, to LAX. Grabe. Parang it's surreal that I'm saying that. Pero yes, so I'm going to the United States now. So I'm really excited, but at the same time, I'm quite nervous actually. Kasi syempre, it's United States and I will be solo traveling again. Pero yun, I'm excited and I hope that you will watch all of my travel vlogs in the United States. So, dalawang states lang naman yung pupuntahan ko. So, una is LA, after that, New York, and then doon ako manggagaling pa uwi ng Manila and I will be there for 2 weeks. 2 weeks in total. So, yun guys. So, I hope you keep on watching. For now, come with me to the airport and I'll try to vlog yung experience ko with the immigration and with my flight itself, especially with Asiana Airlines since it will be my first time flying with them. So I pray na maging smooth naman yung flight ko, especially the 11-hour flight since even though I love traveling, hindi ko talaga gusto yung long flight. So yeah, but let's do this. So by the way guys, this is my outfit. Very simple lang. So jeans from Bershka. Tapos ito, Tommy t-shirt, Tommy Hilfiger na white t-shirt which I bought sa Japan noong 2023. Tapos itong Zara jacket. Actually, nasuot ko na tong outfit na to ni Japan trip ko last November 2024. Tapos yung shoes ko naman, yun, ay Nike. And here is my bag. Ayan. So ito yung aking carry-on and then one check-in luggage. And actually guys, bumili nga ako ng babaunin ko sana na chichirya. 3 lang naman to. Pero wala na silang space sa check or sa carry-on bag ko. So hindi ko sila madadala. But hindi naman to masasayang since
matagal naman ito may expire, so iiwan ko na lang sila dito. Sabi niya, paano kung wala ka bang Kaya ako naisip. Puro $50 naman yung dala ko. Members now boarding through gate 16 requesting on Kuala Lumpur bound passengers of type PR 527. Please board the aircraft now through gate 16. On board please. To suit you. Also, please store a cigarette at the permit in the seat pocket or in your line of 배터리는 눈에 보이는 곳이나 좌사각 주머니에 보관하시고 비행 중 기내 전원을 이용한 전자담배와 보조 배터리의 충전은 불가합니다. 아울러 비상구 조작 및 흡연, 승무원의 업무 방해,
Hey guys, so finally I'm here in LA and I have safely landed. But it was such a long flight and kakarating ko lang actually dito sa hotel ko. And it's currently almost 7 p.m. already here. So yeah, so medyo napagod ako sa biyahe and wala pang sapat na tulog. But I also just want to parang gusto ko lang ikwento yung biyahe ko papunta dito. Medyo na-stress ako sa biyahe ko. So, I took an Uber from the LAX airport papunta dito sa hotel ko. And parang napansin ko sa mga driver dito, medyo mabibilis sila magpatakbo. Pero maybe because mas mataas yung parang speed limit nila compared sa Philippines. Pero sobrang bilis nila magpatakbo, guys. And ang nakakaloka, yung Uber na sinakyan ko, dumaan siya sa parang isang residential area for some reason. And in-explain niya later on na doon kasi siya pinadaan ni Waze. So habang dumadaan kami doon sa may residential area, usually yung mga residential area dito, di ba, ang daming intersections. Tapos syempre, since walang stoplight, so bigayan, ganun yung mangyayari. Ngayon, yung daan namin na pag ganito, may biglang sasakyan from here sa right side namin. Tapos sobrang bilis niya magpatakbo. I guess pag yung tipong ano siya, yung bilis niya is pag nabangga ka, talagang aksidente. And then for some reason, the driver, imbes na itigil niya, kasi ang bilis niya, nakita ko na, pero hindi rin kasi ako naka-react. Parang nagulat kasi ako. So, ang naging reaction ko lang was, ganun lang. Kasi ang bilis ng takbo niya. So, yung driver, imbes na mag-stop siya, mas lalo niyang diniretso. So, muntik na talagang mabangga. So, sobrang kinabahan ako. And sabi lang nung driver, sorry about that, I didn't notice it. Tapos, pangiti-ngiti lang siya. So, grabe, sobrang na-stress ako. Tapos, yun nga, after that, medyo na-trauma ako kapag dadaan kami sa mga intersections. And ang daming intersections dito. And ayun nga, ang bilis magpatakbo ng mga sasakyan dito. So yun, so medyo na-stress ako, tas nahilo-hilo ko, and ang layo pa ng biyahe, almost 1 hour from the airport. But yeah, so lalabas na lang ako later. For now, maybe I'll do a quick room tour. Vlog is life pa rin, na-stress na nga. Pero yan, room tour muna. So from the entrance door, ito na yung parang pinaka-closet niya. Although wala siyang aparador, like open area closet lang siya. But what I like about here is that meron silang plancha and ironing board. So at least mapaplansya ko yung mga damit ko. Tapos nandyan lang yung jacket na suot ko. And then on the right side, yung CR. Just typical CR. So yan. And syempre, wala silang bidet. But that's the shower. Actually, medyo malawak yung CR niya. Pero, ayan. And here's me. Hello! Tapos, after CR, is ito na yung pinaka-room ko. Actually, itong room ko, good for 2 people naman siya. Pero since mag-isa ako. So, ayan. And medyo madilim lang kasi yung pinaka-ilaw ko dito ay ito lang, mga lamps. And ito, hindi ko pa masaksak kasi walang outlet dito sa side na to. But, yeah. So, yan lang. Ay, tapos meron akong mini ref doon na wala man lang palibreng tubig. Wala lang free water, guys. Grabe. Pero yan, may mga baso. Tapos may coffee maker. I think, coffee maker ba yan? Or
initan lang ng tubig. Tapos may TV. And ito may konting drawer dito. And then ito, parang working area. Ayan. Tapos ito. Meron ako actually window view, pero nasa second floor lang kasi ako. So, ayan. Aking window view. Tapos may upuan lang din dyan. Tapos medyo tahimik dito, guys. Ayan, ang ating room tour. So, magpapahinga lang muna ako saglit and magcha-charge. And then, I will go out later to, syempre, buy some essentials, especially water. Tapos, kakain na din ako. Ang maganda dito sa lugar na napili ko, maraming restaurants na malapit. So, doon na lang ako kakain later. Hopefully, maka-dine in ako. Hindi ako mahiya. Pero, kung mahiya ako, mag-take out na lang. Tapos, may malapit. Kasi parang na-ocular ko na tong lugar na to through Google Maps. So, alam ko na yung grocery na malapit dito. So, mayroong H-Mart and mayroong Ralph's. So, I think sa Ralph's ako bibili or mag-grocery. Tapos, tawid lang nun yung train station na. So, I'll also try to buy yung train ticket. Kasi pwede namang bilhin yun in advance doon sa train station. So, yeah, but for now, papahinga lang muna ako, guys. Hello, guys. So, currently, it's almost 8 p.m. na. So, I'm going out to have dinner and then punta ng grocery to buy some essentials. So, lalabas na ako ngayon kasi nga medyo actually madilim na sa labas and parang ayoko namang magpadilim ngayon. So, I'm going out now to just have a quick dinner. Hopefully, kayanin kong kumain sa kung saan mang restaurant ako kakain kasi medyo nahiya ako or na-awkward pa ako. And yun lang muna. And I'll try to go to the train station na to buy tickets. Tapos later on, kapag nakaligo na ako ay nakasettle na ako dito, ikwento ko din yung experience ko with the immigration sa Philippines and then yung US immigration dito kasi may nakakatuwang incident kanina sa immigration sa LAX airport. And also, kwento ko na rin yung experience ko flying with Asiana Airlines. So, Asiana pala yung bigkas doon based doon sa how they pronounce it sa airline. So, it's Asiana Airlines. So, I'll discuss my experience with them later. For now, let's go ahead. Let's go out to eat. Ito yung labas, guys. Oh. And then, here's the neighborhood. It's 8 p.m. na. Or dito na lang kaya kumain. Sa Pizza Company. Hindi. Doon gusto kong kumain. Here's my dinner, burrito. Dito sa Polo Loco or Pollo Loco. Feeling. Pero yan, burrito. Guys, tinake out ko na lang yung order ko kanina. Kasi dun sa restaurant na kinainan ko, yung Polo Loco or Pollo Loco, walang tao. So parang I felt a little unsafe.
Kasi syempre hindi ko pa naman alam yung mga galawan ng mga tao dito. Tapos biglang may mga pumasok pa naman na ano, na mga lalaki. Tapos puro sila mga naka-hoodie. So medyo kinabahan ako. Although dumiretso naman sila sa counter na parang bibili. Pero lumabas na lang ako. Tapos hindi na ako tumuloy dun sa Ralph's kasi nga ang dilim na. So may malapit na 7-Eleven dun sa kinainan ko. So dun na lang ako bumili ng tubig. Pero even dun, Diyos ko po, dun sa entrance ng 7-Eleven, may nakaabang na lalaki. I think homeless siya. Tapos siya yung nagbubukas ng pintuan. Pero ayun, ay grabe, medyo kinakabahan ako dito. Pero kaya yan, laban lang. Bukas na lang ako bibili dun sa Ralph's sa grocery store siguro at saka bibili ng train ticket. So parang ayoko palang magpagabi dito guys. But anyway, ayan, bumili na ako ng tubig sa 7-Eleven at saka pang dessert na lang. So kakain muna ako. Hey guys! So ayun, ito nakaligo na ako, nakapagbihis na ako, and nakapag skincare na ako. So right now I want to discuss yung immigration experience ko. Let's start with the immigration in the Philippines. By the way, it's currently 9:50 p.m. na dito. So almost 10 p.m. So dun sa Philippines, sa immigration sa Philippines, sa Terminal 1 ako, Terminal 1 ako, na-assign yung flight ko, and it was actually my first time na ma-visit ang Terminal 1, and in my opinion, mas better for me yung Terminal 3 over Terminal 1. Like for me, mas organized kahit papaano yung pila sa gate, sa boarding gate, and then yung pila sa immigration. So yung immigration sa Philippines, ang tinanong lang sa akin doon parang tinanong lang ako, hindi ka naman government employee, sir, no? Ganun lang yung tanong niya. Tapos sabi ko, no. And then, kailan ka babalik? And kung may kasama ako. So, yun lang yung tinanong sa akin sa immigration sa Philippines. Tapos, yung immigration naman dito sa US, yun yung medyo mas mahigpit. And there was one funny incident kasi yung immigration na nag-interview sa akin dito sa US. Kasi parang mga police ata yung mga immigration officer na nag-i-interview doon sa immigration sa airport kanina based on their uniforms. And syempre may name tag sila dito, or may name sila diba dito sa may dibdib nila. And nakita ko agad na Oribe, and nagulat din ako. Sa una, pina-picture muna ako. So after ko mag-picture, tinignan niya na yung passport ko, and then pagkatapos na parang tumingin lang siya ng ganyan, tapos na-gets ko na sabi ko agad sa kanya, yeah, we have the same last name. Tapos parang sabi niya, where is this your father's last name? Gumanon siya. Tapos sabi ko, yes. And you're from the Philippines? Sabi niya, yes. And bigla niya ding sinabi na, well, the Spain conquered the Philippines before, so maybe that's why you got the last name. Tapos tinawag pa niya yung isa niyang kasama para sabihin na, uy, may kapilido ko dito. Tapos parang first time niya atang maka-meet, at least doon sa immigration, ng kaapelido niya. So yun lang. But anyway, kahit na magka-apelido kami, sobrang higpit niya guys. So, ang una niyang tanong agad sa akin ay ano yung purpose ng travel ko. So, sinabi ko for tourism, and then saan daw ako pupunta. So, sabi ko, I'll be visiting LA dito sa Los Angeles for 7 days. Tapos, 6 days naman sa New York. So, sabi niya, so, kailan yung balik mo? So, sinabi ko lang kung kailan yung exact date ng flight ko, and then tinignan niya yung mismong flight ticket ko sa phone. Tapos
tinanong din niya kung ano yung mga activities na gagawin ko. So sabi ko dito sa LA, mainly ang plano ko is to visit Disneyland and Universal Studios. Tapos sabi ko sa New York, sabi ko itatry ko mag-book ng Broadway show. Tapos bigla niyang sinabi na okay, patingin nga ng mga tickets mo sa Disneyland, ganyan. So pinakita ko yung Disneyland ticket ko na nabook na, and yung Universal Studios. Tapos hiningi rin niya yung sa Broadway. Wala pa ako nabubook nun. And actually baka hindi ko na nga i-push yun kasi nung chinek ko yung price, medyo mahal siya. Parang nasa, kung i-convert dito sa atin, mga nasa 10,000 pesos. So medyo mahal. So baka hindi ko na i-push yun. So sabi ko na lang, hindi pa ako nakakabook kasi nagche-check pa ako ng ticket online and hindi ko pa alam kung saan magbubook. Ganyan. Tapos, kada sagot ko, siya, yung talagang nag-iisip siya, tapos binubuklat niya yung passport ko, and then magtatanong siya, tapos mag-iisip na ng pagkasagot ko, mag-iisip siya, and then bubuksan niya lang ulit yung passport ko. So, at that moment, kinabahan ako kasi sabi ko, wala, shocks, baka may chance na ma-deny. Pero, yun, thankfully, hindi naman na-deny. Tapos sabi niya, okay, you may go. Ganun lang. So, sa mga first time na magbe-visit dito sa US, especially for tourists, just be prepared with those kinds of questions. So, be prepared with your activities. Kailangan alam mo yung mismong, or at least makapagbigay ka ng exact na mga activities or plans na gagawin mo on your visit. And syempre, alam mo rin kung saan ka pupunta. Alam mo rin kung ano yung kung saan ka magstay, kasi tinanong din pala ako kung saan ako magstay. So sinabi ko mismo yung pangalan ng hotel na pagstayan ko dito sa LA and sa New York. So ayun, just be prepared, tsaka yung mga tickets, and pag nagsabi kayo ng activities na let's say Disneyland, make sure na may maipapakita kayong ticket confirmation kasi hihingin yun. So yun lang naman yung experience ko so far, and dito sa day 1 ko so far medyo so lang, parang medyo sakto lang, stressful actually, and hopefully for day 2 tomorrow mas maging maayos siya. So I'll see you guys on day 2.